Ay, Pilipinas, magandang araw po sa inyo, ka-coffee. Grabe yung hearing ngayon ha, natuloy ha, in fairness natuloy ha. Nanood ba kayo ng hearing? Ang haba, ka-coffee. Actually, di ko pa tapos no? Pero kailangan panoorin natin ng replay Nadiin ang nadiin si Bato, bukod kay Bato, no? Nadiin si Digong dito sa investigasyon na to. At medyo, alam mo sa totoo, honestly, ka-coffee ha, nagmukha siyang kaawa-awa doon si Duterte sa hearing na yan. Imaginein mo ha, dati kang presidente, pinakamataas na posisyon, tapos hindi naman sa binabastos siya dyan sa House of Representatives, pero nagmumukha siyang kabastos-bastos, ka-coffee. Sa nangyayari yan, paano may nagsasalita? Tataas ang ulo niya, tataas ang iinit yung ulo niya, di ba? Hindi niya papatapusin yung congressman na nagsasalita. Hindi tuloy, nasisita siya. So parang isipin mo yun dati ikaw ginagalang ka dahil presidente ka noon Tapos ngayon parang hindi ka honorable tingnan o hindi ka nakagalang-galang. At alam mo pa, marami na namang inamin dyan si Digong. Doon pa ulit-ulit na naman yan kasi sinasabi niya naman yan. More of lang ito, ka-coffee. Yung mga sinabi naman ni Digong dyan sa House of Representatives sa pagdinig na yan na responsable siya sa mga nasawi, etc. etc. Yung kumitil siya ng buhay na siya mismo yung bumaril, etc. Inulit-ulit niya yan So hindi na pwedeng sabihin ng kampo niya, mga supporters niya, mga DDS, na joke lang yung sinasabi ni Digong dyan sa investigasyon ng Senado. Kasi natatandaan niyo si Bato. Sabi ni Bato, joke lang daw yung mga pinagsasabi ni Digong patungkol sa death squad, patungkol dyan sa reward system. Kinumpirma na naman ni Digong na nag-i-exist yung reward system na yan at napapahiya si Bato de la Rosa dito sa mga confirmation na yan. Yan yung hearing kanina, ka-coffee. Magkatabi sila ni dating senador Laila de Lima. At alam mo kung anong headline? Duterte confirms drug war reward scheme. Minsan, bigyan ko pa ng dagdag. Kinukumpirma na ni Duterte. Natotoo naman talaga yung reward system na yan. Na pattern yan sa sistema nila sa Davao. Kasi si Garma mismo Nagtestimonya na si Garma Diba? Dating Davao Police yan. Nagtestimonya siya na nag-exist talaga yung reward system na yan. And ako, very confident, ka-coffee, na kinukuha ni Digong yan sa kanyang intelligence funds, sa kanyang confidential funds. Kaya naman, kung babalikan mo itong statement ni Bato, no idea siya, lalo siyang napapahiya dito, ka-coffee. Paano? Sinasabi ni Bato, wala raw po siyang idea dito sa alleged reward system for cops in drug war. Ano yan? Ibig sabihin, hindi ka pala maayos, hindi ka pala, hindi ka knowledgeable na dating PNP chief, o deny mo lang yan. So, kailangan niyang pumili dyan. Nagsisinungaling lang siya o ayaw niyang umamin. Kaso nalaglag na siya na Digong patungkol dito sa reward system. Bato says he has no idea about the alleged reward system for cops in drug war. Si Digong mismo kanina nagsasabi, dyan sa pagdinig na yan, na binibigyan niya yung mga pulis. At minsan daw, dinadagdagan niya pa. Ibig sabihin, nagsisinungaling si Bato dito. O kung hindi si Bato, si Digong ang nagsisinungaling. Dalawa sa kanila nagsisinungaling o isa sa kanila. Kasi imposible na sa mga pulis ibinibigay yan, tapos si Bato yung hepe ng Philippine National Police, hindi magre-report sa kanya. Isamantalang siya yung hepe ng PNP that time. Ibig sabihin, ano yun, binabypass siya o hindi pinapaalam sa kanya, hindi ka panipaniwala yan. PNP chief ka Ang kapanipaniwala, nagsisinungaling si Bato. At tinatry niyang ilihis itong usapin na to, itinatry niya magsinungaling dahil madidiin sila dyan sa reward system. Ang problema, nadudulas itong si Digong Umaamin itong si Digong O paano ngayon yan? Joke na naman yan. Huwag yung sabihin joke na naman yan. Katawa-tawa na kayo dyan mga DDS. Kapag sinabi niyo pang joke yan, imposibleng joke na yan. Dahil sinabi niya rin sa Senado yan. Ito, confirmation lang yan. Senator Ronald Bato de la Rosa, Chief of the Philippine National Police in the early years of the Duterte administration's so-called war on drugs, said he knows nothing about a reward system for cops involved in the anti-narcotics operations that a former police official said was adopted from the Davao model. Ano to, Bato? Anong sinasabi mo dyan, Bato? Sinungaling si Digong. Yan ang palalabasin ninyo. Yes, may tendency. Kasi maraming sinasabi kasinungalingan din. Pero kino-confirm nitong statement na ito ni Digong, yung mga statement ni Garma. So ako, mas paniniwalaan ko yung sinasabi ni Garma na kino-confirm ni Digong as compared dito kay Bato de la Rosa na wala siyang ideya dito sa reward system.
Ngayon to ka-coffee, ngayon to yung hearing dyan sa House of Representatives. Duterte confirms drug war reward scheme. Minsan, bigyan ko pa ng dagdag. Si Digong mismo nagsabi. Generous pala. Alam naman sa personal money niya. Definitely, hindi yan galing sa personal money niya. Hindi naubos yung pera niya. Sa intelligence fund yan o kaya sa confidential funds o di kaya sa POGO. Diyan kinukuha yung reward system na yan. Ang tanong, paano niliquidate yan? Former President Rodrigo Duterte on November 13, 2024, ngayong araw po yan, during the Quadcom hearing on the extrajudicial killings addressing alleged human rights violations from his administration's war on drugs. The former president has confirmed the existence of a cash reward scheme for cops during his war on drugs, saying also that that did not mean that police were incentivized to kill alleged drug personalities. Ganon din yon. Pagandahin mo pa yung term niya. Una, hindi naman talaga authorized yung pagbibigay ng monetary. Pag nakatsugi ka na pulis, saan yan? Anong policy yan? Anong resolution yan? Malinaw na paglabag sa batas yan. May ibang paraan tayo ng pagbibigay ng praise o pagbibigay ng incentive sa kapulisan. May mechanism sila dyan. Tulad sa government employee, yung praise na tinasabi natin. May way, may legal na paraan ng pagbibigay ng incentives kung may magandang performance. Pero wala tayong nakikitang batas, wala tayong nakikitang executive order na kapag nakapatay ka ng isang addict, may additional 20,000 ka at dinadagdagan pa raw ni Digong. Di ba? Walang ganyan. So malinaw na nilabag ni Digong ang batas. Pero syempre, sasabihin ng mga disampahan ninyo ng kaso, sige, darating tayo dyan. Magsasampa ng kaso dyan at darating yan, hintayin nyo lang. Duterte and his former aides had previously denied that he incentivized police officers involved in the anti-drug operations after at least 2 former police officers affirmed its existence. Kahit anong deny pa nila, lalabas ang katotohanan. Kasi si Digong, napapansin ko kay Digong pagod na talaga si Digong, mahina na si Digong sa pagdinig na yan. Kumbaga na to no holds barred na yan, makulong na ako kung makulong, sasabihin ko, may malaglag na kung sino man ang dapat malaglag. Nandiyan na si Digong sa punto na yan To the point na medyo nag-uulyanin na rin, nakakalimutan niya na at ilang beses siyang nababara diyan sa pagdinig na yan. Diba, sabi niya sa ICC, minamadali niya na mag-imbestiga itong ICC. Samantalang siya yung nagmamadali na kumala sa ICC. Ano ba talaga? Hindi raw siya natatakot sa ICC. Pero bakit tumawag siya kay Atty. Harry Roque noon at kay Panelo na sinasabi na yung ICC papalapit na kung hindi siya takot sa ICC? Diba? Isa pa, nahuli siya ni Dan Fernandez ng Santa Rosa. Sabi kasi ni Digong, maglalabas daw siya ng 1 milyon kasi meron naman daw siyang pera para doon sa mga pulis na natanggal sa serbisyo dahil sa operasyon nila, dahil sa mga tokhang nila. Sabi ni Fernandez, akala ko ba wala kang pamasahe papunta dito sa hearing, pero bakit may 1 milyon ka, di ba? So, nahuhuli si Digong doon sa mga statement niya. But the former president, before the House Quad Committee hearing on Wednesday, backtracked and confirmed that such a cash reward system was in place. Atrasabante. Bibitawan tong statement na to, babawiin. Babawiin. Ano ba talaga? Ang gulo-gulo talaga ni Digong dyan. Reward, correct. Very correct. Talagang totoo. At minsan, bigyan ko pa ng dagdag. Totoo yan, ka-coffee. Ako alam ko totoo yan. Later in the hearing, he said the reward would go to the police whether a suspect was arrested or killed as long as the case was considered solved. Yan ang kinakagalit sa kanya ng mga mambabatas Pati si Abante, may punto si Abante doon. Kahit tadtad siya ng bashing ng mga DDS, may punto siya dyan. Authorized ka bang pumatay? Di ba? Bakit hindi mo poprotektahan ang human rights? Presidente ka. Dapat ikaw yung pangunahin o yung number 1 na poprotekta sa human rights ng mga Pilipino dahil ikaw presidente. Sabi niya, di naman daw siya tatrabaho dyan sa human rights kaya wala siyang pakialam sa human rights. Problematic na sagot, ka-coffee. Buti nababara siya dyan, ka-coffee. In fairness magagaling In fairness, congratulations sa miyembro ng Quad Committee. May mga puntos yung kanilang mga questions as compared doon sa Senado. Mangilan-ngilan lang yung maayos-ayos dyan sa Senado. Pero in fairness dito sa Quadcom, maganda yung investigasyon. May nagkakataasan ng boses pero generally, smooth naman, ka-coffee. Duterte alleged that many heads of local government authorized a reward system. He explained that you have to provide funds
whenever an operation lacked police funding, especially in out-of-town cases. If it's Davao City, outside of the province, Cotabato, prosecutor kasi ako, so I will begin to count kung magkano. Sir, nasa South Cotabato, gaano kalayo yan? Ano yung gagamitin nyo? May gasolina, pagkain, bigyan ko yan sila ng 20,000. Personal money yung 20,000? He said the money is meant for the operation. Pag may sobra, yan, di nauubos kasi nahuli ka agad kasi marami Hindi mo mabulsa yan kasi marami kayo sa team na pulis. Sasabihin mo talaga yan, sir, may sobra dito. Sir, ilan? Kalahati. Sabihin ko, inyo na yan. Napakabilis mag-dispose ni Digong ng pera kasi hindi niya naman pera. Diba? Paano kung kalahating milyon yan? Sige, inyo na yan. Tama ba yan? Pera niya ba yan? Yes, at his discretion. Kasi, kaya nga sinasabi, discretionary funds sila yan Pero kung hindi guided ng principles, hindi guided ng accountability, kasi transparency, malabong-malabo, magkaroon ng transparency dyan kasi confidential funds Kung hindi guided ng maayos na prinsipyo o honesty, wala. Paano kung 50 million na sobra? Diba? Imposibleng 20,000 lang yung mga ganyang usapin na yan. 100 million, budget natin yan para sa peace and order project natin. 50 million sobra, sa inyo na yan, hati-hatiin nyo na. Pero ng taong bayan yan, at his disposal, tama ba yan? Hindi yan tama. Mga DDS lang nagsasabi na tama yan. Pagtanggol nyo mga DDS. During the hearing, he referred to the money as for the boys. Duterte also confirmed that a certain Muking, who supposedly handled funds for the reward system, was an employee of presidential management staff. Napakinggan ko to kanina. Tao niya mismo sa PMS, Presidential Management Staff, yun na ang aabot ng pera. Sabi niya kasi nga, anong gusto mo? Ako pa mag-aabot. Frank ka nga naman. Hindi may tao siya na mag-aabot nitong pera na to. Hindi ka naman COA. Duterte said he sourced money for the scheme from the peace and order funds of the government. When asked by Kabataan Party List Representative Raul Manuel whether the peace and order funds came from the office of the president, Duterte said, lahat ng opisina, sir, from the president down to governors, mayors, may peace and order fund. Discretionary yan. Kaya yung mahaba yung investigasyon kasi hindi sumasagot si Digong ng direkta. At kapag nahuhuli na siya, nagtataas ng boses, syempre mag-suspend ang session. Di ba? Wala kasi may hangover pa sa pagiging presidente si Digong Dictating pa rin ito commanding pa rin ito Hindi pa siya makamove on na hindi na siya presidente. Manuel further probed the fund and asked whether it was from Duterte's confidential and intelligence funds. Sabi niya, kaya tinawag yan sir na intelligence pati confidential, kaya wag kang magtanong kung ano ang confidential na ginawa ko. Confidential nga Hindi. May punto din si Manuel, sa totoo lang. Sabi ni Manuel, doon sa resolution na yan patungkol sa confidential funds, pwede ka mag-ask ng general questions. Pero yung nitty-gritty, yung detalye, hindi mo na pwedeng i-discuss yan. Halimbawa, safe house. Kung saan yung safe house, hindi mo na pwedeng i-discuss yan. Diba? Parehas na parehas sila ni Inday. May pinagbanahan talaga si Inday na pag-uusapan ni transparency, hindi mo talaga pwedeng mapigayan. Diyan nagmana si Inday, confidential funds. Mahilig sa confidential funds. Pero tingnan ninyo, kung hindi unisisa yan, hindi lalabas. Hindi lalabas itong si Mary Grace Piatos. At yung mga peke pang pangalan, kapalit ng allegedly, sila yung nagbibigay ng impormasyon at babayaran sila 50,000 for the purchase of information, Mary Grace Piatos. Parehas na parehas sila ng tatay niya. Siyempre, alam ng tatay niya yung mga kalakaran pagdating sa confidential funds tinuro na sa anak, anak, ito gawin mo. Ginagawa ko yan, hindi na sisilipin ng COA yan. Ang problema, yung nag-implement sa office ni Inday, hindi masyadong marunong. Nabulgar, nahuhuli. Tama ba naman yan? Naku, pag naging presidente si Inday, kung ano yung ginawa ni Digong, mangyayari yan. Gagayahin niya yan, yung style ng tatay niya, pag naging presidente si Digong. Si Inday, kawawa tayo dyan, pag nangyari yan. O siya, sige, anong sa inyo dyan ka-coffee? Comment ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section para mabasa po yan ng iba natin mga ka-coffee. Kung nasa Facebook po kayo at di pa po kayo naka-follow sa ating Facebook page, pasuyo na lang ka-coffee, please like and follow. Nasa YouTube, please click ng subscribe at hit the notification icon para kayo po updated na sa ating mga bagong upload. O siya, kayo magpapaalam muna sa inyo ka-coffee. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo, nasan man po kayong panig ng daigdig at agkape tayo ka-coffee. Bye-bye!